Bibigyan ko po kayo ng update dito po sa ating inaalagaan na baboy na ito po ay ang ating palakihin. Kung mapapansin nyo po ay ito ay talagang napakapuputik para pong hindi mga baboy, para pong mga kalabaw. Yan po ay dahil sa umulan. Dahil kapag po tayo ay gumagamit ng ganito na deep bedding kung tawagin o kaya ay ipa, hindi po tayo po pwede katulad po ng nauna kong vlog, hindi po tayo po pwede doon sa nasisinip. Subalit ako po, ang akin pong kural na ito ay nasisinip po kapag umuulan dahil malapit lamang po kami sa bangbang at iyan po ay palayan. So no choice naman po, kaya ako po ay gumagamit ng ganito dahil kami po ay unang-una malapit sa school. Kung hindi po ganito ang gagawin ko, kung konbensyonal o sementado po, ay talagang mabaho po at hindi po ako pwede magpatiner. Unang-una gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na ako po dati ay piglet production lamang, kaya hindi po ganoon kabaho. So ngayon gusto ko mag-alaga ng patiner dahil nga po na short nga po dahil sa mga ESF, na short nga po tayo sa mga patiner, kaya mas mainam po na tayo po ay mag-alaga dahil alam po natin na paharap po tayo sa tagmahal at doon po tayo lalong makakabawi. Kapag po na short ay tataas po ang demand, doon po magmamahal ang baboy. So ako po ay umisip ng paraan kung paano po ako makakapag-alaga sa kabila ng ako lang po ay malapit sa school. 30 meters lamang po at school na simula po sa aking piggery. Kaya ang ginawa ko po ay gumawa po ako simula po nung ako'y nag-alaga ng baboy. Kapag ako'y nag-aalaga po ng paunti-unti na patiner ay inilalagay ko po sa ipa, o ang ginagamit ko pong beddings ay deep bedding o yun po tinatawag na ipa dahil yun po ang design ng babuyang walang amoy. Sa ganon ay sinasabayan ko pa rin ng lagi pong paglilinis at syempre nilalagyan ko po ng mga feed additive na mga pantanggal po ng amoy. So may produkto po akong ginagamit na pantanggal ng amoy na ito po yung CHC Agritech. Yun po ay nakakawala po ng amoy. Hindi naman po sabihin natin na nakakawala ng walang wala, kundi talagang malaki po ang nababawas na amoy at hindi po masangsang sa ilong. So bali ang kaibahan lamang po ng ang kagalingan lamang po ng gumagamit ng ganito ay talagang makakapag-alaga ka. Hindi po katulad yung sa conventional na hindi ka po pwede mag-alaga kapag malapit sa school. Kung sakali po na kayo ay may mga baboyan at malayo naman po kayo sa kabahayan o sa school, ay mas mainam po, ang may rekomenda ko po sa inyo ay yun pong sementado. Mas maganda rin po kung lalagyan nyo ng swimming pool para hindi po sila naglalahok at lessen din po ang amoy kapag kaganon. Kaya lang po ako ay gumagawa ng ganito dahil nga po sa gusto ko po talaga magpadami ng patiner, kaya lang ay no choice po. Pero sa pamamagitan po nito tayo ay nakakapag-alaga ng padala 20 patiner. At ito po ay hindi po pwede ang gantong kadami na patiner kapag po sementado ang ating ginagamit. Pero sa pamamagitan po ng ipa ay nakakapag-alaga po tayo. Kaya nga lamang po ay kapag po ganito na umuulan, tumataas ang tubig, ang ginagawa po ng mga baboy ay inuumbang at umaabot doon sa tubig kaya nagpuputik. So sa madaling salita po ay talagang mahirap kapag ganito ang ating kulungan dahil yung mga bakterya ay siyempre possible na mainom nila. Pero wag po kayo mag-alala dahil ito naman po ay disinfecta ko po bago po lagyan. Nilagyan ko pa rin po ng mga asin para antioxidant po sa kanila. At isa pa, ito naman po ay hindi ko po dito palalakihin. Kapag po na grower na ito, stage ng grower, ay ililipat ko na po sila doon po sa individual pig pen natin na ginawa dahil mas malalusog po doon at lessen din po naman ang dumi nila doon, ang amoy ng dumi nila dahil nga po doon lamang po sila dumudumi sa likod. Ang rason bakit ko po malalaki na ilalagay doon dahil kapag maliliit po ay makakaikot pa at kung saan po siya dudumi. Ngunit kapag po ganito ang ating sistema, pag malalaki na lang natin ilalagay ay sa puwitan lamang po yan dudumi at hindi po niya mayayapakan at mabilis lamang po magtrabaho dito at hindi po masyadong maamoy. Ganun lamang po ang aking ginagawa dito. Kaya ako po ay discover ng kung ano mga kulungan ang po pwede na gawain para hindi po maging maamoy. Kung kayo po ay may mga karanasan o kayo may mga experience para mawala ang amoy, pwede nyo pong ibahagi para po sa ganon ay magkapalitan po tayo ng
idea kung paano po natin mawawala ang amoy o malilesen ng amoy na hindi po tayo makakapag-alaga po tayo ng baboy, na hindi po tayo nakakaprohisyo sa kapitbahay o sa atin pong mga lugar. Yun lamang po ang nais ko pong i-share sa inyo. Ito pong aking ginagawa nito ay babuyang walang amoy. Kahit naman po madumi ito ay hindi naman po mabaho. Ganun lamang po. Maraming salamat po. Happy farming everyone.